Ilang beses ka na bang sumuko bago mo pa man makita ang resulta? At kung sasabihin ko sa'yo na ang tagumpay ay walang pakialam kung ano ang nararamdaman mo. Ang mahalaga lang dito ay kung humarap ka ngayong araw para ipaglaban ang gusto mo. Ang pagkakaiba ng taong umaabot sa pangarap at ng taong naiiwan sa likod ay hindi nasusukat sa talento, sa swerte, o sa tamang pagkakataon. Nasa pagpapatuloy ito kahit na lahat ng bagay sa paligid mo ay sumisigaw na tumigil ka na. Kung nakakaramdam ka ng kirot sa sinabing yan, siguradong para sa'yo ang mensaheng ito. Karamihan sa mga tao ay sumusuko bago pa sila tunay na matalo. Hindi dahil pinabagsak sila ng laban, kundi dahil pumayag silang maging komportable. Pumayag silang huminto sa gitna ng daan, noong sumakit ang katawan, noong ang isipan ay sumigaw ng tama na, at noong ang takot ay bumulong sa tainga ng hindi mo kailangan yan. Ang hindi naiintindihan ng marami, at baka ikaw man ay nararamdaman mo na rin ngayon, ay na ang tagumpay ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Hindi nito itatanong kung pagod ka na, kung natatakot ka, o kung mabigat ang araw mo. Ang gusto lang nitong malaman ay kung humarap ka. Kung kaya mo pang gawin ang susunod na hakbang. Ilang beses ka na bang nakaramdam ng ganito? Yung bango-bangong pagod ka na, wala ka ng gana, iniisip mong bitawan na lang ang lahat. Iniisip mo na baka hindi pa ito ang panahon mo. Na baka hindi ka isinilang para rito. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang isang katotohanang ayaw marinig ng marami kapag may gusto kang dakila, masakit. Nakakapagod. Minsan, iisipin mong nasisiraan ka na ng bait. At sa mga ganitong sandali nahahati ang mga tao sa dalawang grupo, yung mga bumabalik sa komportableng lugar, at yung mga nagpapatuloy kahit wala ng lakas. Isipin mo ngayon na nasa harap ka ng dalawang landas. Ang isa, pabalik sa kung anong madali, pamilyar at walang bago. Doon, walang nagbabago, araw-araw pareho lang. Ang isa naman, mahirap, madilim, puno ng panganib, at walang sinuman ang makakasiguro kung makakarating ka sa dulo. Pero alam mo kung alin ang landas na magpapalago sa'yo. Ang tanong, ilang beses mo nang piniling bumalik? Ilang beses mo na ring sinabi sa sarili mong, hindi pa ngayon? Na maghihintay ka pa? Na kailangan mo pa ng mas maraming seguridad, mas maraming pera, mas maraming oras, mas maraming suporta. Ang totoo, hindi kailanman magiging perpekto ang panahon. At kung patuloy kang maghihintay, paglipas ng isang taon, nandoon ka pa rin sa parehong lugar. Alam ito ni Abraham Lincoln. Kaunti lang ang nakakaalam ng kabuuang istorya, pero bago siya naging Pangulo ng Estados Unidos at pinamunuan ang isang bansang hati sa digmaan at diskriminasyon, pinagdaanan niya ang sunod-sunod na pagkatalo na kaya sanang sumira sa sinumang tao. Nawala ang kanyang mga negosyo, nawalan siya ng trabaho, at ang taong pinakamamahal niya ay nawala. Natalo siya sa maraming eleksyon. Pinagtawanan. Nilamon ng matinding lungkot. Siya yung uri ng tao na kapag tiningnan ng lipunan, sasabihin nilang, hindi siya para dito. Pero si Lincoln, gumawa ng isang simpleng desisyon, magpatuloy. Hindi dahil tiwala siya sa sarili. Hindi dahil mas malakas siya kaysa sa iba. Kundi dahil naniniwala siyang mas malaki ang dahilan niya kaysa sa takot at pagod. At ang pagpili niyang magpatuloy, kahit na lahat ng bagay sa paligid niya ay humihila pa atras, hindi lang nagbago sa buhay niya, binago rin ito ang kasaysayan ng buong bansa. Nakikita mo ba ang lakas niyan? Hindi siya henyo. Hindi siya palaging matapang. Pero pinili niyang tumayo ulit sa bawat pagkakataong nadapa siya. At iyan ang lihim na naghihiwalay sa kakaunting nagtatagumpay at sa karamihang sumusuko, ang kakayahang pilitin ang sarili na magpatuloy kahit gustong-gusto mo nang tumigil. At teka, hindi ko pinag-uusapan dito ang mga malalaking bagay. Ang pinag-uusapan natin ay ang susunod na hakbang. Iyon lang. Kapag sinabi ng isipan mong tama na, maglakad ka pa ng isang hakbang. Kapag ang takot ay bumulong ng bumalik ka na, hindi mo ito papansinin. Kapag tila walang sinuman ang sumusuporta sa iyo, at parang walang gumagana, magtitiwala ka sa landas na pinili mo. Sapagkat sa mismong sandaling iyon, kung kailan karamihan ay sumusuko, ang taong nagpapatuloy ay nakakagising sa isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na naroroon. Isang lakas na ipinapanganak lamang sa gitna ng hirap. Isang kapangyarihang lumilitaw lamang kapag pagod ka na. Doon talaga nagaganap ang tunay na pagbabago. May isang napakagandang datos mula sa isang pag-aaral ng Universidad ng Scranton na nagsasabing 72% ng mga tao ay sumusuko sa kanilang mga layunin bago pa man nila ito matapos.
At ang pangunahing dahilan ay hindi dahil sa kakulangan ng talento o ng pera. Ito ay dahil sa emosyonal na pagsuko. Ang pagtigil sa gitna kahit kaya pang subukan muli. Kaya naman, inaanyayahan kita ngayon na gawin ang isang bagay na kakaiba. Sa tuwing ang iyong katawan o isipan ay magsasabi sa iyo na tumigil, ulitin mo sa iyong sarili, anumang maisip at paniwalaan ng isip ay kayang makamit. Hindi lang ito magandang kasabihan mula sa aklat. Isa itong prinsipyong kinikilala ng agham ng utak. Dahil kapag inuulit mo ito at kumikilos ka kahit hindi komportable, sinasanay mo ang iyong isip na maintindihan na ang pagsuko ay hindi na opsyon. Sa loob ng 7 magkakasunod na araw, sa bawat sandaling gustuhin mong umatras, ipagpaliban, o gumawa ng dahilan huminto ka, huminga ng malalim, at gumawa ng isang hakbang pa. Isang hakbang lamang. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon. Hindi kailangang magmadali. Tumanggi ka lang tumigil. At panoorin mo kung ano ang unti-unting nagbabago. Alam mo ba kung ano talaga ang naghihiwalay sa mga taong nakakamit ang pambihirang tagumpay at sa mga taong paulit-ulit na nabibitag sa parehong siklo? Hindi ito katalinuhan. Hindi ito pera. Hindi rin ito ang lugar kung saan sila ipinanganak. Ito ay ang malinaw na dahilan kung bakit sila gumigising at gumagalaw. Sapagkat ang taong alam kung bakit siya naglalakad, ay kayang tiisin kahit gaano kahirap ang paglalakad. At ang kawalan ng layuning ito ang dahilan kung bakit ang karamihan ay sumusuko bago pa man nila makita ang kauna-unahang senyales ng pag-usad. Napansin mo ba ito? Ang mas nakararami ay bumabangon tuwing umaga na hindi tiyak kung para saan sila lumalaban. Basta umaayon sa kung ano ang ibinabato ng mundo sa kanila. Nagpupuno ng mga gawain, nag-aayos ng mga problema, nabubuhay para lang magbayad ng utang, sumunod sa oras, at tumupad sa mga responsibilidad pero walang totoong layunin, walang dahilan na nagbibigay saysay sa lahat ng hirap. Kaya naman hindi nila kinakaya ang haba ng paglalakbay. At ikaw ba, naranasan mo na ba ito? Yung buong araw kang abala, pagod na pagod, pero hindi mo alam kung may patutunguhan ba ang lahat ng ginagawa mo. Marahil ay naroon ka ngayon. At ayos lang aminin ito. Dahil mula sa pagtanggap na yan, magagawa mo ang bagay na bihira ang gumagawa, ang pumili kung ano ang magtutulak sa iyo. Si Napoleon Hill ay nakaranas din ng ganito. Hindi siya ipinanganak na mayaman, at wala rin siyang akses sa mga malalaking oportunidad. Namatay ang kanyang ina noong siya ay maliit pa lamang, naranasan ang matinding gutom, dumanas ng pagtanggi, at ilang beses halos isuko ang kanyang mga pangarap. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Andrew Carnegie, isang tanyag na industrialista, na nagbigay sa kanya ng isang matinding hamon, ang kapanayamin ang pinakamahuhusay na kaisipan ng kanyang panahon. Tuklasin ang mga prinsipyong ginamit ng mga ordinaryong tao para maging pambihirang leader, at ayusin ito upang magamit ng kahit sino. Isa itong misyon na higit pa sa isang proyekto. At tinanggap ni Hill ang hamon. Maisip mo ba yon? Isang binatang walang pera, walang koneksyon, walang suportang istruktura, kaharap ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, at inaatasang baguhin ang paraan ng pag-isip ng isang buong henerasyon. Para bang kabaliwan? Halos walang naniwalang magagawa niya ito. Ngunit ang malinaw na layunin na iyon ang nagsilbing gasolina niya. Gumigising siya araw-araw na hindi alam kung may makakain, pero sigurado kung bakit siya bumabangon. At ang dahilan na iyon ay mas malaki kaysa sa anumang dahilan ng pag-iwas, mas matibay kaysa sa anumang takot. Iyan ang kulang sa karamihan ng mga tao, isang layunin na napakalaki na hindi na kayang payagan ang mga mumunting dahilan para umatras. Kapag wala ito, kahit ang pinakamaliit na balakid ay nagiging dahilan para sumuko. Isang puna, isang aberya, isang suliraning pinansyal, lahat nagmumukhang katapusan. Ngunit kapag malinaw ang layunin, hindi naman nawawala ang mga hadlang, pero nawawala ang kapangyarihan ng mga ito para pigilan ka. Isang pananaliksik na isinagawa ng pamantasan ng California ang nagpatunay na ang mga taong may malinaw na layunin sa buhay ay may antas ng tibay ng loob na hanggang 60% na mas mataas kapag dumaraan sa mga pagsubok, at nagtataglay din ng mas mataas na antas ng kasiyahan sa sarili, kaligayahan, at habang buhay. Hindi ito basta pagkakataon. Ang layunin ang nagbibigay ng direksyon, nag-aayos ng mga emosyon, nilalayo ang atensyon sa sakit, at nagtuturo sa halaga ng pagsisikap. Subukan mo ito ngayon, huminto sandali, kumuha ng papel at panulat. Isulat mo, hindi lang isipin. Ano ang nagtutulak sa iyo? Anong problema ang pakiramdam mo'y isinilang ka upang lutasin?
Anong uri ng kawalang katarungan ang hindi mo kayang palampasin? Anong bakas ang nais mong iwan sa mundong ito? Huwag isipin ang inaasahan ng iba. Kalimutan ang mga bagay na tila makatotohanan. Isulat ang bagay na kayang gumising sa iyo bago pa tumunog ang alarm, magpagal hanggang 10 oras nang hindi mo namamalayang napapagod o tumawid ng baha kung kinakailangan. Huwag tanggapin ang mga mababaw na sagot. Huwag mahulog sa bitag ng gusto ko lang maging masaya o gusto ko lang yumaman. Ang kasiyahan ay bunga lamang. Ang pera ay kasangkapan lang. Ano ang tunay mong dahilan? Anong pamana ang nais mong iwan kapag wala ka na sa mundong ito, pero ang iyong mga gawa ay patuloy pang naririnig? At kapag natagpuan mo ang sagot at tiyak na matatagpuan mo, ilagay mo ito sa mga lugar na lagi mong makikita. Sa screen ng iyong telepono, sa salamin ng banyo, sa tabi ng iyong unan. Dahil darating ang araw na magigising ka at gugustuhin mo ng sumuko. At kung hindi mo maalala kung bakit ka nagsimula, madali kang bibitaw. Ang layunin ang bumubulong ng ituloy mo kapag ang lahat sa paligid ay nagsisigaw ng tumigil ka na. Alam ni Martin Luther King Jr. ang katotohanan ito. Hindi siya tumawid ng mga lungsod habang may mga banta sa kanyang buhay, habang paulit-ulit siyang kinukulong at inaatake dahil madali iyon. Ginawa niya ito dahil malinaw ang kanyang layunin, pagkakapantay-pantay. Isang mundong hindi batayan ang kulay ng balat sa pagkatao. Ang layuning iyon ang nagbago ng bawat sakit tungo sa lakas. Bawat pagkadapa ay ginawang dahilan para lumakad pa. At gaya niya, mayroon ka ring bitbit na adhika sa iyong kalooban. Maaaring hindi mo pa ito nabibigyan ng pangalan, pero naririyan ito. At kung iniisip mong isa lang itong magandang kwento mula sa mga libro ng motibasyon, balikan mo ang sarili mong buhay. Ilang ulit mo na bang kinaya ang mga bagay na akala mo ay hindi mo makakayanan dahil may isang bagay na mas mahalaga ang kumakaway sa iyo? Maaaring ito ay para sa iyong anak, para sa pangarap na halos nakalimutan mo na, o para patunayan sa sarili mong kaya mo. Ang hiblang ito ng layunin, kahit gaano kanipis, ang siyang humahawak sa atin sa gitna ng bagyo. At habang mas malinaw ito, mas nagiging matibay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Pero kailangan mong magkaroon ng tapang na hanapin ang mga tamang tanong. Dahil kung walang layunin, madali kang matatalo ng pagod. Lalasonin ka ng pag-aalinlangan. Paralisado ka ng takot. Pero kapag meron ka nito, kaya mong dumaan sa impyerno at lumabas na mas matatag. Piliin mong tuklasin kung ano ang sayo. Dahil doon lang talaga nagsisimula ang buhay na pinapangarap mo. Sa gitna ng iyong paglalakbay, unti-unti mong maririnig ang mga boses na maglalakas loob magsalita. May mga malumanay, tila payong makabubuti. May mga mapanakit, puno ng pangungutya. May ilang nag-aalalang mapahamak ka. May ilan na. Sinubukan kang pigilan upang hindi mo marating ang mga lugar na hindi kailanman nilakbay ng iba dahil sa takot. At isang bagay na kailangang tanggapin ng buo ay ang pagdududa ng ibang tao sa iyong mga pinagsisikapang itayo. Hindi dahil sa ikaw ay walang kakayahan, kundi dahil hindi nila nakikita ang mga bagay na nakikita mo sa iyong isipan. Ang pangitain na nasa iyong isip ay natatangi lamang sa iyo, at ito ang nakakatakot para sa kanila. Ilang beses ka na bang nagsimula ng isang bagay, ipinahayag ito sa iba, at tumanggap ng mga mapanghusgang tingin, mga panghihina ng loob na salita, o ang klasikong pahayag na, kung ako ikaw, hindi ko gagawin yon. Ang katotohanan ay maraming tao ang ipinapasa ang kanilang sariling mga limitasyon sa iba. Hindi nila kayang paniwalaan na may magagawa dahil hindi nila kailanman sinubukang subukan. At upang bigyang katwiran ang kanilang katamaran, sinusubukan nilang kumbinsihin kang hindi mo rin ito magagawa. Dito nagaganap ang pagsubok. Dahil napakalaki ng tukso na manahimik, umatras, at hanapin ang pagtanggap ng iba. Mula pagkabata, tayo ay tinuturong maghanap ng pagkilala mula sa kapwa. Ngunit kung nais mong tunay na makabuo ng isang dakilang bagay, kailangan mong matutong magpatuloy sa gitna ng katahimikan at kawalan ng paniniwala ng iba. Kailangang panatilihin mong buhay ang iyong pangitain kahit wala ng ibang nakakakita nito. Kung susuriin mo ang kasaysayan, makikita mong ang mga dakilang tagapagbago ay dumaan sa ganitong karanasan. Halimbawa, si Galileo Galilei ay tumingin sa kalangitan at nakita ang hindi gustong tanggapin ng iba, na ang mundo ay hindi sentro ng universo. Ano ang naging bunga nito? Siya ay nahatulan, pinatahimik, at pinahiya. Ngunit sino ang mga kritiko ni Galileo ngayon? Wala na silang alaala. Ang pangalan niya lamang ang nananatili sa paglipas ng mga siglo.
Dahil ang mga puna ay pansamantala, ngunit ang pagbabago ay hindi. Naranasan din ito ni Napoleon Hill. Sa mga taon na isinulat niya ang Iisipin at Yumaman, habang kinakausap ang mga pinakamatagumpay na tao noong panahong iyon, maraming tao ang hindi naniwala sa kanya. Tinawag siyang mga rapin, walang pananagutang tagapagpahayag, at inaakusahan na nagpapalaganap ng maling pag-asa. Sa gitna ng dakilang depresyon, kung kailan hirap ang mga tao na magkaroon ng pera para sa pagkain, nangahas siyang magsalita tungkol sa kayamanan, pag-isip at layunin. Nakakainis ito para sa ilan. Sapagkat ang mga nabubuhay sa kahinaan ay nadarama ang pagkakasakit kapag may nagmumungkahi ng ibang daan. At marahil naramdaman mo na rin ito. Kapag nagsimula kang mangarap ng higit pa, mag-isip ng mas malaki, at baguhin ang iyong pananaw, madalas mong mapansin na nag-iba ang tingin ng mga tao sa paligid mo. Nagsisimula ang mga mapanuyang komentaryo, mga pahiwatig, at mga payo na nakabalot sa alalahanin. Masakit ito, lalo na kung ito ay nagmumula sa mga taong mahal mo. Ngunit dito mo kailangang maintindihan, ang paghuhusga ng iba ay salamin lamang ng mga hadlang na kanilang itinayo para sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito kailanman tungkol sa iyo. Mas matindi ang karanasan ni Albert Einstein. Nang ipresenta niya ang mga ideya na nagbago sa mga batas ng pisika na kilala noon, siya ay pinagtawanan. Maraming iskolar ang naghangad na tanggalin ang kanyang kredibilidad. Ngunit hindi siya umatras dahil ang linaw ng kanyang pangitain ay mas malakas kaysa ingay ng mga kritiko. At ito ang dapat mangyari sa iyo. Hindi mo dapat hangarin na alisin ang mga kritisismo dahil palaging darating ang mga ito. Ang iyong tungkulin ay paunlarin ang disiplina ng pag-iisip na piliin kung alin ang payong makakatulong, na magpapaisip at magpapabuti sa iyo, at alin ang ingay na naglalayong pahinain ka. Ang una ay dapat mong tanggapin at pagbutihin, ang pangalawa ay itapon mo na parang alikabok na dinadala ng hangin. Nakakatuwa. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang pang-asal na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang sumusuko sa kanilang mga proyekto, bago pa man ito masimulan o kaya'y humihinto sa kalagitnaan ng proseso ay ang takot na husgahan ng lipunan. Kahit na sigurado sila na makatutulong ang kanilang gagawin sa kanilang buhay, napipilitan silang umatras dahil sa pangamba na mapuna o maalis sa kanilang grupo. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng lakas ng loob sa emosyon upang magpatuloy, kahit wala kang tagapagpalakpak o kahit na pinupuna ka. Ang totoo ay madali lang ang magpatuloy kapag sinusuportahan ka ng lahat. Ngunit ang tunay na kadakilaan ay nabubuo sa mga araw na nag-iisa kang naglalakad, nakakarinig ng higit na mga pagsalungat kaysa suporta, nadadapa sa mga tingin na puno ng paghamak, ngunit nananatiling taas noo. Kaya kung sa kasalukuyan ay nararamdaman mong ikaw ay tinatanong, pinupuna, o minamaliit, tandaan mo na nandoon ka mismo kung saan dapat kang naroroon. Dahil kapag walang duda sa iyo, ibig sabihin ay maliit pa ang iyong pangarap. Ang bawat dakilang bagay ay nagsisimula sa ilalim ng mabigat na pagdududa. Ngunit kapag dumating na ang mga resulta, mawawala ang mga negatibong tinig, at ang pangalan ng taong nagtiyaga ang mananatili. Hayaan mong maging background ng iyong determinasyon ang mga puna. Gamitin mong panggatong sa iyong paglalakbay ang pang-insulto ng iba. Hayaan mong ang bawat salita ng pagdududa ay maging panloob na panata mo, patutunayan kung mali sila. At sa huli, kapag dumating na ang tagumpay, sapagkat darating ito sa mga taong hindi sumusuko, ang mga nagtawanan ay magpapanggap na matagal na silang naniwala. At malalaman mo na ang iyong katatagan, ang iyong pagpapatuloy sa kabila ng mga pagbatikos, ang siyang nagdala sa iyo sa tagumpay na iyon. Dahil ito, kaibigan ko, ang tanda ng mga taong may malawak na pangitain. Isang bagay na ituturo sa iyo ng buhay, sa huli, ay na hindi laging naayon sa plano ang mangyayari. Ang mga nagtatagumpay, ang mga yumayabong, ang mga nakakalikha ng mga dakilang bagay, ay hindi yung mga pilit na sumusunod sa orihinal na plano kahit anong mangyari, kundi yung marunong umangkop. Malaki ang kaibahan ng pagtitiyaga at katigasan ng ulo, at ito ang isa sa pinakamahirap ngunit mahalagang aral para sa mga pumipili na mamuhay ng higit sa karaniwan. Ilan na kaya ang pagkakataon na naipit ka sa isang ideya, isang estratehiya, o isang paraan ng paggawa ng mga bagay dahil lamang ito ay komportable? Dahil ito ang dati ng gumana. Sa kabila nito, alam mo naman na hindi na ito epektibo, na nagbago na ang buhay, nag-iba na ang kalagayan. Ngunit pinipilit mo pa rin dahil natatakot ka sa bago. Normal lang ito. Ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng seguridad,
at inuulit ang mga nakagawiang pattern na tila predictable. Ngunit ang tagumpay ay matatagpuan sa mga lugar na hindi inaasahan. Si Dwight E. Eisenhower, dating Pangulo ng Estados Unidos at Commander ng Allied Forces noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay isang mahusay na estratega. Ngunit ang tunay niyang galing ay hindi sa pagsunod sa isang plano hanggang wakas. Sabi niya mismo, walang saysay ang mga plano, ngunit ang pagpaplano ay mahalaga. Nauunawaan niya na ang digmaan, tulad ng buhay, ay puno ng mga pagbabago. Nagbabago ang taktika ng kalaban, nag-iba ang panahon, nagbabago ang lugar ng labanan. At yung mga natatali sa isang plano ay nalulugmok. Ang aral dito ay malinaw, kailangan mong magkaroon ng matibay na layunin, ngunit maging bukas sa pagbabago ng paraan. Hindi nagbabago ang layunin, ngunit maaaring magbago ang landas. Kung ang plano mong sinusunod ay pumipigil sa iyo, kung ang luma mong estratehiya ay hindi na epektibo, maging matapang kang bitawan ito. Huwag mong ipagpalit ang pag-abandona sa pagkabigo. Ang tunay na pagkabigo ay ang pilitin ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang dahil lang sa pride na ayaw magbago. Sa kanyang walang tigil na paghahangad na makuha ang mga prinsipyo ng tagumpay, siya ay humarap sa mga hadlang na nag-udyok sa kanya na baguhin ang kanyang landas. May mga plano siyang ilathala ang ilang nilalaman sa tiyak na mga panahon, ngunit ang mga kultural at panlipunang pagtutol noon ay naging balakid. Sa halip na umatras, inangkop niya ang paraan ng pagsasalita, binago ang mga halimbawa, pinili ang tamang oras, at nagtagumpay na maiparating ang mensahe. Kung siya ay mahigpit na kumapit sa orihinal na ideya, ang akdang imag-isip at yumaman ay hindi sana nalikhang. Ang katotohanan ay walang katiyakan sa buhay. Palagi nitong hinahamon ang bawat isa. Isang araw ay maayos ang daloy ng mga bagay, ngunit sa susunod, maaaring bumagsak ito. At hindi titigil ang mundo para lang ikaw ay mag-ayos ng sarili. Patuloy itong umuusad, at kailangan mong matutong iayon ang mga layag sa hangin o manatiling walang direksyon. Isang pag-aaral na isinagawa ng American Psychological Association ang nagpakita na ang mga taong may mataas na kakayahang umangkop sa pag-isip, ang kakayahang baguhin ang mga estratehiya at pananaw sa harap ng mga bagong o hindi inaasahang sitwasyon, ay may mas mataas na antas ng tagumpay sa trabaho, kalusugan ng isip, at personal na katuparan. Ito ay dahil ang matigas ang ulo ay madaling mabigo, samantalang ang matatag at marunong mag-adjust ay muling bumabago at sumusulong. At marahil kailangan mong marinig ito ngayon, kung ang mga ginagawa mo ay hindi na nagtatagumpay, kung ang mga hadlang na iyong nararamdaman ay hindi nagpapatibay kundi nagpapabigat. Maaaring hindi ito tanda na itigil ang pangarap kundi panahon na para baguhin ang pamamaraan. At ayos lang iyon. Ang mga dakilang tagumpay ay nangangailangan ng ganitong pag-aayos. Ang taong pilit na sumubok tumawid ng pader ng puwersahan, samantalang maaari namang palibutan ito, ay nagsasayang lang ng lakas. Ilang pagkakataon na ba ang napalampas mo dahil masyado kang kumapit sa isang paraan ng paggawa? Dahil ayaw mong matutunan ang bagong kakayahan, subukan ang bagong paraan, o baguhin ang plano. Nangyayari lamang ang pagbabago sa mga taong handang tanggapin ang kakulangan sa ginhawa ng muling paglikha ng sarili. Maging mapagpakumbaba sa pag-amin kapag ang isang bagay ay hindi na epektibo at maging matapang sa paghahanap ng bagong daan. Hindi ito kahinaan kundi talino. Ito ay patunay ng iyong dedikasyon sa resulta, hindi sa iyong pride. At kung patuloy nagbabago ang mundo, bakit ka mananatiling pareho? Ang mga kumpanyang noon ay nangibabaw sa kanilang mga industriya, ngunit nawala kalaunan ay hindi bumagsak dahil sa kakulangan sa pera o talento. Bumagsak sila dahil tumangging magbago, hindi pinakinggan ang mga babala, at nilaktawan ang mga pagbabago. Sa kasalukuyan, may pagkakataon kang gumawa ng pagbabago. Silipin ang kalagayan ng iyong buhay, ang iyong mga layunin, ang iyong mga pamamaraan, at tanungin ang sarili ng tapat, epektibo pa ba ito? O kaya ay nagpipilit ka lang dahil mas komportable ito kaysa aminin na kailangan mong magbago. Tandaan, ang layunin ay nananatili. Ngunit ang mga plano ay kailangang magbago ng paulit-ulit hanggat kinakailangan. At kapag mas mabilis mo itong tinanggap, mas magaang ang paglalakbay. Huwag labanan ang mga pagbabago. Hindi sila dumarating para parusahan ka, kundi para ihanda ka sa susunod na antas. At tanging ang mga natutong sumabay sa mga hindi inaasahan ang mararating ang tagumpay. Hindi ginagantimpalaan ang nagsisimula ng masigasig lamang, kundi ang nagpapatuloy kahit walang nakatingin, kahit salungat ang lahat, kahit nag-iba ang landas. Ang tagumpay ay hindi tuwiran.
Nangangailangan ito ng malinaw na layunin, tapang upang harapin ang mga kritisismo, at higit sa lahat, kakayahang umangkop upang baguhin ang direksyon nang hindi iniwan ang misyon. Kung narating mo na ang puntong ito, pinatunayan mo na kabilang ka sa kakaunti na handang magsumikap pa, umunlad. At nais kitang anyayahan na magpatuloy. Ang susunod na video na makikita mo ngayon ay magdadala sa iyo ng isang hakbang pataas sa iyong paglalakbay. Isang hakbang pa, isang bagong kasangkapan, isang pagbabago pa upang ikaw ay maging 1% ng mas mahusay kaysa sa iyong kasalukuyang sarili. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Makikita kita sa susunod na video dahil nagsisimula pa lamang ang iyong pag-unlad.